Nagsisimula ang pelikula sa apartment ng isang dalagang nagngangalang Ariel, na nagtatrabaho bilang editor para sa isang fashion magazine. Napansin niya ang mga missed call mula sa kanyang kapatid na si Sarah, at nakinig sa mga voicemail nito. Ang boses ni Sarah ay parang desperado at balisa. Hiniling niya kay Ariel na tawagan siya pabalik, ngunit itinabi lang ni Ariel ang kanyang telepono at pumasok na sa trabaho. Pagdating ni Ariel sa trabaho, agad siyang binigyan ng kanyang assistant ng schedule ng mga meeting at mga gawain. Gayunpaman, mabilis na inasikaso ni Ariel ang lahat, at pagkatapos ay binisita ang kanyang kaibigang photographer na si Paul. Samantala, ang propesor ng paranormal na si Richard Hammer ay nagbibigay ng lektura tungkol sa mga anghel at demonyo sa isang auditorium na puno ng mga estudyante. Binanggit niya ang isang kilusang oposisyon sa simbahang Katoliko noong gitnang panahon na tinatawag na kulto ng demonyong Baphomet. Ang estatwa ni Baphomet ay nawawala sa loob ng maraming siglo, sa kabila ng maraming taong naghahanap nito, at ang propesor mismo ay hinahanap ito sa loob ng mga dekada. Pagkatapos ng lektura, sinalubong ng malandi at mapang-asar na teaching assistant ni Professor Hammer na si Michelle ang propesor habang nagpubuksay ng. Nang matapos ang kaganapan, nagkaroon ng madamdaming pagtatagpo sina Richard at Michelle sa opisina nito. Gayunpaman, naantala sila ng isa pang assistant ng propesor na nagngangalang Kyle. Ibinahagi niya ang balita tungkol sa nakaligtas, si Sarah. Kasabay nito, habang kausap ni Ariel si Paul, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Ipinaalam ng kanyang ina sa dalaga na nagpakamatay si Sarah. Nakaramdam ng pagkakasala si Ariel dahil sa pag-agaw niya ng atensyon sa kanyang kapatid at sa pagiging masyadong nakapokus sa trabaho. Kaya, nang gabing-gabi na, pumunta sila ni Paul sa apartment ni Sarah. Pagpasok nila, nagulat sila sa napakaraming ginupit na pahayagan na nakakabit sa mga dingding. Naglalaman ang mga ito ng impormasyon tungkol sa isang massacre sa isang ospital ng psikiatriko, kung saan ang punong doktor, si Dr. Vinaycott, ay nabaliw at pinahirapan ang kanyang mga pasyente hanggang sa mamatay. 8 taon ang lumipas, ang institusyon ng psikiatriko ay ginawang isang pribadong tirahan, at ang may-ari ay nagdaos ng isang salo-salo kung saan si Sarah ay isa sa mga bisita. Gayunpaman, ang salo-salo ay nawalan ng kontrol, at ang mga bisita ay pinatay sa hindi malamang dahilan. Isa si Sarah sa iilang nakaligtas, ngunit mayroon siyang sariling bersyon ng nangyari. Naniniwala siyang pinagmumultuhan ang bahay at pinatay ng mga multo ang mga bisita. Ngunit, gaya ng inaasahan, walang naniwala sa kanya. Kahit ang kanyang kapatid na si Ariel, na kalaunan ay hindi na nakipag-usap sa kanya. Habang sila ay naglilibot sa apartment, nakita ni Ariel ang multo ni Sarah, na nagsabi sa kanya na kailangan niya silang tulungan. Pagkatapos, biglang pumasok si Professor Richard Hammer at ipinaalam sa kanila na kinontak siya ni Sarah 2 linggo na ang nakalilipas. Binanggit din ni Hammer na hawak ni Sarah ang talaarawan ni Dr. Vinaycott. Ayon sa talaarawan, ang estatwa ni Baphomet ay matatagpuan sa Los Angeles, sa loob ng bahay sa Haunted Hill. Si Sarah mismo ay dapat sanang sumama kay Richard at tulungan itong hanapin ito. Ikinagalit ni Ariel ang mga salitang ito, dahil alam niyang takot na takot ang kanyang kapatid sa bahay at binangungot dahil dito. Ngunit sinabi ni Richard na gusto niyang malaman kung nasaan ang talaarawan, dahil sinabi sa kanya ni Sarah na may sumusunod sa kanya. Ang estatwa mismo ng Baphomet ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa mga collector, at hinahanap na ito ng iba pang interesadong partido. Pagkatapos ng pagpupulong kay Professor Hammer, hinatid ni Paul si Ariel pauwi. Hinintay niya itong makapasok sa loob bago paandarin ang makina, ngunit biglang may napansin siya sa rearview mirror. Samantala, si Ariel, na nakaupo sa sopa, ay napansin ang isang pakete sa mesa. Binuksan niya ito at nakita ang diary ni Dr. Vinaycott. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto at binuksan ito, sa pag-aakalang si Paul iyon. Sa sandaling iyon, sinubukan siyang babalaan ni Paul na huwag buksan ang pinto, ngunit huli na ang lahat, at isang armadong grupo ng mga tulisan ang biglang pumasok sa apartment, sa pangunguna ng kanilang amo, si Desmond. Inamin ni Desmond na siya ang pumatay kay Sarah at nagkunwaring isang pagpapakamatay ang namatay. Siya ang naghahanap sa talaarawan ni Dr. Vinaycott upang mahanap ang estatwa ni Baphomet. Tumanggi si Sarah na makipagtulungan sa kanya, kaya pinatay niya ito. Nagpasya si Desmond na isama sina Ariel at Paul sa bahay sa Haunted Hill para hindi sila magsumbong sa pulis. Kasabay nito,
Dumating si Professor Hammer at ang kanyang dalawang katulong sa bahay sa Haunted Hill, nauna sa grupo ni Desmond. Pagpasok nila, tinanong ni Kyle kung paano napunta sa lugar na ito ang estatwa ni Baphomet. Ipinaliwanag ni Hammer na si Dr. Vinaycott ay isang masugid na collector ng sining dahil naniniwala siya sa kapangyarihan nito sa pagpapagaling. Binigyan ni Hammer sina Kyle at Michelle ng ground-penetrating radar, isang aparato na naglalabas ng electromagnetic signal at nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang mga anomalya sa mga hangkag na espasyo. Sinimulan ng tatlo ang kanilang paghahanap sa ibaba nang bigla silang makarinig ng ingay mula sa itaas. Pagbalik nila sa sala, natuklasan nila ang grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Desmond. Kasama nila si Ariel, habang si Paul ay nasa labas kasama ang isa sa mga tauhan ni Desmond, si Samuel. Nakilala ng propesor si Desmond. Dati siyang estudyante niya at ngayon ay naging karibal na niya. Habang nagtatalo sila, nabunyag na si Michelle ay isang traidor. Ginamit niya si Hammer at ipinakain kay Desmond ang lahat ng alam niya tungkol sa talaarawan at sa estatwa ni Baphomet. Bigla, lahat ay nakarinig ng malalakas na tunog at ipinaliwanag ni Ariel na naglagay si Dr. Vinaycott ng mekanismo ng lockdown para hindi makatakas ang mga pasyente sa asylum. Kasunod nito, sama-sama silang nagtungo sa pangunahing control room at binaril ng mga tauhan ni Desmond ang mekanismo para pigilan ito. Pagkatapos ng ilang segundo ng putok, huminto ang mekanismo, na siyang nagtapos sa lockdown. Binasa ni Desmond ang talaarawan, na nagsasaad na ang estatwa ay nakatago sa isang lihim na silid sa silong. Hinati niya ang grupo sa mga pangkat upang masakop ang pinakamalawak na lugar hanggat maaari. Dalawa sa mga tulisan, sina Haro at Varan, ay magkasamang pumunta. Nanatili si Michelle kay Dr. Hammer, sumama si Kyle kay Norris, at si Ariel ay ipinarace kay Desmond. Di nagtagal, may nakita si Varan sa likod ng mga pader gamit ang radar. Gumawa siya ng maliit na butas para sumilip sa loob at pagkatapos ay tinawagan si Desmond sa pamamagitan ng radyo para iulat ito. But suddenly, a hand bursts from the wall, grabs him, and kills him by pulling out his internal organs. Sa sandaling ito, isang maikling pagbabalik-tanaw ang naglaro, na nagpapakita kung paano tinatakan ni Dr. Vinaycott ang kanyang mga pasyente sa likod ng mga dingding at iniwan sila roon upang mamatay. Samantala, gumala si Haro sa mga pasilyo at, sa isa sa mga silid, ay nakasalubong niya ang dalawang magagandang babae. Pinanood niya sila at ibinaba ang kanyang baril. Hinaplos siya ng mga babae. At pagkatapos ay isa na namang maikling flashback ang naglaro, kung saan tampok ang mismong mga babaeng ito na kinuryent hanggang sa mamatay ni Dr. Vinaycott. Biglang may naramdamang malagkit si Haro sa likod ng isa sa mga babae. Nang tumingin siya ng malapitan, napagtanto niyang nabubulok na ang mga ito. Dahil sa takot, agad siyang tumakbo palayo, naiwan ang dalawang nabubulok na babae. Gayunpaman, sa pasilyo, nakaharap niya si Dr. Vinaycott, na naglaslas sa kanyang mukha, na ikinamatay niya. Hindi sinasadyang nahila ni Haro ang gatilyo nang siya ay matamba, dahilan upang marinig ni Desmond ang mga putok ng baril. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan sa radyo upang malaman kung ano ang nangyari. Habang siya ay libang, isang lalaking multo ang humila kay Ariel papasok sa isang selda na may palaman. Agad na nagsara ang pinto ng selda bago pa siya makalabas. Lumapit ang multo kay Ariel at ipinakita sa kanya ang isang pangitain kung saan ang mga pasyente, kasama ang mga kawani, ay naghiganti kay Dr. Vinaycott para sa kanyang pagpapahirap. Ang pangitain ay natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito, at natagpuan ni Ariel ang kanyang sarili na nakasuot ng straitjacket. Sumigaw siya ng napakalakas na kahit sina Dr. Hammer at Michelle ay narinig siya. Nang sa wakas ay buksan ni Desmond ang pinto, laking gulat niya nang makita si Ariel na nakasuot ng straitjacket. Dumating din sina Professor Hammer at Michelle pagkatapos, at pareho silang nalilito kung paano niya ito naisuot. Sa labas, may isang taong may boses na kapareho ni Desmond ang nagutos kay Samuel na pumasok sa ospital. Samantala, tinulungan ng propesor si Ariel na habarin ang straitjacket habang ipinapaliwanag niya ang kanyang paningin. Ayon sa kanya, ang lalaking iyon ang nanguna sa pag-aalsa laban kay Dr. Vinaycott noong gabing nasunog ang asylum. Gayunpaman, tumanggi sina Desmond at Michelle na maniwala sa mga multo at, binaliwala ang mga salita ni Ariel, ay lumabas ng silid. Kasabay nito, pumasok sina Kyle at Norris sa lobby,
kung saan napansin nila ang bahagyang paggalaw sa ilalim ng isang dust sheet na nakatikip sa isang sopa. Sinuri ito ni Norris, ngunit walang anumang bagay sa ilalim. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontakin si Desmond, nang biglang kusang gumalaw ang kumot. Bumalot ito sa mga paa at kamay ni Norris, na siyang nagangat sa kanya sa ere. 4 na multo ang lumitaw, mahigpit na nakahawak sa tela at nagsimulang hilahin ito sa magkabilang direksyon. Sinubukan ni Kyle na tumulong, ngunit itinapon siya ng mga multo sa isang tabi, naiwan siyang walang magawa habang pinapanood ang mga multo na pinupunit si Norris. Sumigaw si Kyle ng napakalakas kaya narinig ng lahat ang kanyang boses. Nang bumalik ang iba pang miyembro ng grupo sa lobby, isang nakakakilabot na eksena ang kanilang nasaksihan. Kahit na sinabi ni Ariel na nakatayo sila sa ibabaw ng labi ni Norris, sinubukan pa rin ni Desmond na tawagan siya sa radyo. Biglang gumana muli ang mekanismo, na nagpasimula ng lockdown. Ginamit ito ni Ariel bilang pang-abala at tumakbo patungo sa pinto. Sinubukan siyang pigilan ni Desmond gamit ang putok, ngunit nagawa pa rin niyang makalusot palabas. Lahat ng labasan ay naharang na ngayon, kaya napilitan si Desmond na ipagpatuloy ang paghahanap sa estatwa nang wala si Ariel. Di nagtagal, lumitaw sina Samuel at Paul sa lobby, na ikinagalit ni Desmond. Ipinaliwanag ni Samuel na si Desmond ang nag-utos sa kanya na pumasok, ngunit sinabi ni Desmond na wala siyang sinabing ganoon. Sa sandaling iyon, bumalik si Ariel, nang mapagtanto niyang nasa loob ng gusali si Paul, at ipinaliwanag na ang bahay mismo ang nag-utos kay Samuel. Naguluhan ang lahat sa kanyang pagbabalik, at dagdag pa ni Ariel na pinapasok siya ng bahay dahil gusto na siyang bumalik. Ayon sa kanyang kapatid, dati ay naghahangad ng paghihiganti ang bahay, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Habang nagtatalo sila, napansin ni Samuel ang isang taong naglalakad at sinundan sila pababa. Doon sa ibaba, lumitaw ang multo ng isang nurse, itinali siya sa wheelchair, at itinulak papasok sa isang silid. Sa sandaling iyon sa itaas, sunod-sunod na tumunog ang mga telepono ng lahat mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin nila ito, narinig nila ang sigaw ni Samuel sa sakit. Pinuputol ni Dr. Vanakut ang tuktok ng kanyang bungo at binubunot ang kanyang utak, na siyang ikinamatay niya. Isang nurse ang nakatayo sa malapit na may hawak na kamera habang tinatapos ng doktor ang isa pa sa mga tauhan ni Desmond. Dahil nagkamali na ang lahat, kinontrol ni Ariel ang sitwasyon. Gumamit siya ng baril na natagpuan sa sasakyan ni Desmond para sa proteksyon, habang pilit na dinidisarmahan ng iba ang dalawa ni Michelle. Pagkatapos ay nagbantay si Kyle sa mga bilanggo habang pinag-aaralan ng tatlo ang mga blueprint ng bahay. Mula sa mga blueprint, nalaman nila na ang bahay ay konektado sa sistema ng pagtutubero at isang tunnel ng alkantarilya ang tumatakbo sa ilalim nito. Ang tarangkahan ng alkantarilya ay matatagpuan sa shower area sa itaas mismo ng drainage system, na nag-aalok ng daan palabas ng ospital. Naalala ni Professor Hammer na ayon sa talaarawan ni Dr. Vanakut, ang estatwa ay binabantayan ng mga patay. Inakala niya na ito ay isa lamang metapora. May isang crematorium sa loob ng asylum dahil minsang nagkaroon ng epidemya ng tuberculosis dito at ang mga nahawa ay kinusunog sa lugar mismo. Pinatay ni Dr. Vanakut ang ilan sa kanila upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang gamitin ang crematorium upang patayin din ang ibang mga pasyente. Ito ang nagpapaliwanag sa mga tala sa talaarawan at sa maiikling pangitain. Dahil sa pag-aalsa laban kay Dr. Vanakut, sumiklab ang sunog sa asylum at sinubukang tumakas ng mga pasyente. Gayunpaman, sinimulan niya ang lockdown, at sinunog sila ng buhay. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga multo ng mga pasyenteng ito ay naghahangad ng paghihiganti. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Hammer na si Dr. Vanakut ay dating isang mahusay na doktor at isang mahusay na humanitarian na hinirang pa para sa isang Nobel Prize. Gayunpaman, mula sa isang respetadong siyentipiko, siya ay nagbago at naging isang kilalang mamamatay tao. Naniniwala ang simbahan na ang estatwa ay may masamang impluwensya sa mga tao. Dahil si Dr. Vanakut ang may-ari nito, minanipula siya at ang kanyang mga tauhan ng estatwa, na nagtulak sa kanila na gumawa ng mga di makataong gawain. Di nagtagal, natagpuan nila ang hydrotherapy pool na ginamit ni Dr. Vanakut bilang isang uri ng paggamot. Habang sinusuri nila ito, nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw. Ginamit ito ni Desmond bilang pang-abala upang agawin ang baril ni Hammer,
nakipaglaban kay Kyle, at itinapon ito sa pool. Agad na tumalon si Ariel sa tubig upang iligtas ito, habang sina Desmond at Michelle ay tumakbo dala ang mga blueprint. Nang humarap si Ariel kay Kyle, sinabihan niya sina Paul at ang propesor na humanap ng paraan para maiahon sila mula sa pool, dahil walang hagdan. Gayunpaman, ilang malamig at patay na katawan ang lumabas mula sa tubig at pinalibutan sila. Hinayaan nilang makita ni Ariel kung ano ang nangyari sa kanila. Sa pangitain, napilitan ang mga pasyente na sumailalim sa therapy sa hydropool. Ngunit iniwan sila ni Dr. Vanakut doon ng masyadong matagal, at hindi nagtagal ay namatay sila dahil sa nagyayelong tubig. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga multo si Kyle pababa. Sinubukan ni Ariel na iligtas siya, ngunit masyadong malalim ang tubig, kaya wala siyang nagawa kundi hayaan na lang siyang kunin ng mga multo. Pag-ahon niya, ginamit ni Hammer at Paul ang isang kadena bilang pansamantalang hagdan at hinayla palabas ng tubig. Samantala, nagtatalo sina Michelle at Desmond habang hinahanap nila ang crematorium. Sinimulan ni Desmond na pagdudahan siya ng pagtataksil at itinutok ang baril sa kanya, ngunit itinanggi niya ang lahat. Dahil tumanggi siyang ibaba ang baril, napilitan si Michelle na tumakbo. Nagtago siya sa dining hall at pinigilan ang pinto na isara, pinakinggan ang boses nito sa labas ng pasilyo. Dahil sa takot kay Desmond, hindi niya napansing may kakaibang nangyayari sa likuran niya. Paglingon niya, natuklasan niyang lahat ng kagamitan at muebles ay nakalutang sa ere. Isa-isang bumagsak ang mga upuan, na tumama sa likod ng ulo niya. Natamba siya dahil sa mga suntok, at tumangala siya at nakita si Dr. Vanakut na nakatayo sa harap niya. Sumulyap ito sa isang refrigerator at ngumiti, bago bumagsak ang refrigerator sa ulo niya, na ikinamatay niya. Kasabay nito, natagpuan ng tatlo ang imburnal gate sa shower area, na patungo sa labas ng asylum. Gayunpaman, isang bakal na rehas ang hamarang sa kanilang daan palabas. Bigla, isang pares ng mga kamay ang nagabot mula sa gate, hinawakan si Ariel, at itinuro sa kanya kung saan matatagpuan ang estatwa. Sa pangitain, muling lumitaw ang parehong lalaki mula sa selda at nagmakaawa kay Ariel na sirain ang idolo. Nang matapos ang pangitain, ipinaliwanag niya sa iba na ang mga espiritu ay nakulong sa asylum, dahil hindi sila pinayagang umalis ng masamang estatwa. Kasunod nito, nahanap ng tatlo ang lugar ng crematorium. Gumapang sila sa pagan, na patungo sa isang lihim na silid. Sa loob, sa wakas ay natagpuan nila ang estatwa. Agad nitong tinutokso si Hammer, ngunit napigilan siya ni Paul na makalabas. Pagkatapos ay nagpaputok si Ariel ng ilang beses sa estatwa, ngunit ang mga bala ay tumalbog ng walang iniwang kahit isang gasgas. Napagdesisyonan niyang kailangan na lang nilang buhatin ang estatwa palabas ng ospital sa pamamagitan ng gate ng imburnal. Pinilit nila itong iangat mula sa pedestal nito, at agad silang tumakbo pabalik sa itaas, napansin nilang nagsimulang umuga ang bahay. Paglabas nila sa pagan, hinaranggan ni Desmond ang kanilang daan at sinubukang kunin ang estatwa. Sa mismong sandaling iyon, sinunggaban siya ng mga nasunog na multo, inihagis siya sa pagan, at sinusunog siyang buhay. Isang pangitain ang tumugtog kung saan maraming may sakit na pasyente ang nagmamakaawa kay Dr. Vanakut na iligtas sila, ngunit sinunog lang niya sila ng buhay. Pagkatapos nito, itinoon ng mga multo ang kanilang pag-atake kina Hammer, Paul, at Ariel. Tumakbo ang tatlo para makatakas, ngunit natison si Paul. Napilitan sina Ariel at Hammer na iwan siya dahil kailangan nilang ilabas ang estatwa sa bahay. Nagmadali silang pumunta sa shower area at sinubukang ihagis ang estatwa sa imburnal, ngunit biglang inatake ni Hammer si Ariel dahil muli siyang nakokontrol ng estatwa. Habang nagpupumiglas sila, lumitaw si Dr. Vanakut, binuhat si Hammer, at paulit-ulit na iniuntog ang ulo nito sa mga dingding, na ikinamatay nito. Agad na inabot ni Ariel ang estatwa at inihagis ito sa imburnal. Ang malakas na agos ng tubig ay tinangay ito palayo sa bahay sa Haunted Hill, na nagpalaya sa mga espiritu at sa wakas ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Dahil dyan, tinanggal na ang lockdown at nasira na ang sumpa ng bahay. Bumalik si Ariel sa lobby kung saan niya muling nakita si Paul. Magkasama silang lumabas ng bahay, ngunit nagsimulang mag-alala si Ariel, na pagtanto na nailabas na nila ang kasamaang nakakulong sa loob ng ospital sa loob ng 50 taon. At doon nagtatapos ang pelikula.